Bakit NBI ang kinasuhan ninyo si BP Sara Duterte? Eto na. Eto na yun. Sasabihin ko na sa inyo kung bakit. Kasi yun, napaka-importante na maunawaan natin. Ulitin ko, yung sinasabi ni Bobby Tiglao, that the grand plan is an 18 years pagka si BP Sara Duterte. Oh. Hindi pala si Bobby Tiglao nagsabi nun. Linawin ko lang. Ako po pa yung nagsabi nun. Sa aking opinion, that the grand plan is tuloy-tuloy ang Marcos administration under Romualdez. Hindi ko. Kasi ako, feeling ko ito, honest ko to. Si Marcos tapos na siya. Parang hindi na niya iniisip na tatagal pa siya. Hindi ko alam Wala sa Ang feeling ko nagpaplano talaga nito, walang iba kung hindi si Romualdez. I think this is Romualdez grand plan. Kasi nga, pag na-impeach si BP Sara Duterte, tuloy-tuloy na kanya ang kapangyarihan. Eto di ba? Eto, lang ito? Opinion lang Hindi ko po sinasabing ito'y facts o meron ako nakuhang balita. Pero kung ma-impeach si BP Sara ng 2025, naging Vice President si Romualdez. Yan ang pipiliin ng kanyang hindi malayo. Kasi pinili niya nga speaker yun Hindi niya inisip na pinsan niya yun Hindi malayo na pipiliin niyang Vice President yun. What if? Ako, I do not wish. I really do not wish. I pray for the President to lead this country na maayos at magbago siya sa mga gawain niya. Pero, what if, since si Romualdez na ang Vice President, and something happened to the President, who would replace the President? It's the Vice President. Tama, mali. And sad to say, kung ang Vice President na by that time si Romualdez, there will be 3 years na naging presidente itong mamanto. Hawak niya na lahat. Executive branch, legislative branch through the Congress, kasi siya mamimili ng speaker na yan. Alam ng tao yan. Huwag na tayong maglukuhan. Hindi yan independent. Mamimili. Siya mamimili ng speaker. Ibig sabihin, the power of the purse, hawak niya. So in that 3 years, he can even change the Constitution and extend his term. Nevertheless, taray, may nevertheless, nalalaman si Banat ba? Hindi, isipin nyo to Isipin nyo mabuti yan. 3 years. Kung sakasakali lang. Hindi naman natin sinasabi na merong demonyo, may sapian. Hindi, balay mo, may sapian. At Vice President si Romualdez, may sumipsip kay Romualdez. Halimbawa lang, may sumipsip kay Romualdez, sinabi kay Romualdez, pre, pag may nangyari sa insan mo, presidente ka na. 3 years, kaya mong gamitin lahat ng kapangyarihan mo para gumanon ka talaga. Tsaka, tapos, kasi di ka naman mananalong presidente. Pag kumandidato ka, di ka nga manalo na senador Pero pag naging presidente ka without the votes, kasi, di ba? Kasi you are the vice president. After that, kaya mo nang kontrolin ang lahat. And hindi na makakalaban si BP Sara Duterte dahil impeach na siya. So sino na lang ang kalaban mo sa 2028 na malakas? Sabihin na natin si Tulfo, di ba? Yung mga Tulfo. Kasi ganyan naman lagi. Kung sino yung nagna-number 1 na senator, yan ang pwedeng lumaban. Wala na. Kayang-kayang siraan ng mga Tulfo. Ang daming problema dyan. Hindi, totoo. Ang daming problema dyan. Hindi nyo ba napansin? Sinong naglabas ng dokumento
dun sa alleged American citizenship ni Erwin Tulfo? Alam mo, iyang papel na yan, document yan, official document yan. Nanggagaling yan sa embassy. Kasi galing sa US document yun eh. So embassy yan. Paano nag-leak yun? Dinukot sa embassy? Hindi. Government to government lang nagbibigayan yan. So inside the government, ang naglabas niyan. So there is a traitor amidst sa kanila, sa mga Tulfo, na nasa loob ng gobyerno. Isip kayo mga kababayan. Kaya nga sabi ko, inong iniisip ko to, pag nagbaging vice president si Romualdez, pag may tarantado dyan at demonyo dyan at magbalak sa presidente, ako, poproteksyonan ko yun. Hindi pwede. Hindi I mean, kung nangyari na yung nangyari, ibig sabihin nyo, na-impeach na si VP Sara Duterte, mantakin mo magiging presidente si Romualdez. I will protect BBM. Hindi, ako kahit di ko siya gusto, di ko siya binoto, di ako nagpabudol. Pero pambihira si Romualdez na magiging presidente. Kung nagkataon, may maduming isip dyan, may tarantado dyan, na sumipsip sa kanya. Kasi mga ano na yun eh, yung mga sumisipsip sa kanya, mga adik sa kapangyarihan yan eh. Greedy na yan eh. Di ba? Oh. Eh kung kunwari lang, halimbawa lang, di kaya hindi maganda, and I do not wish. Okay? Again, even if sa politika ay tayo magkakalaban, I do not wish any harm, I do not wish any evil na mangyari sa isang tao kahit magkakalaban tayo sa politika. Mas matimbang pa rin sa akin na tayo po ay lahat nilikha ng Diyos. Hindi ako sasang-ayon sa iba pagdating po sa ganyang bagay. Pero what if lang may tarantado, may masamang loob, gago, oportunista na may gawin sa presidente, di presidente ngayon si Romualdez. Pag naging presidente si Romualdez, in that 3 year, 25, 26, 26, 27, 28, di ba? It's going to be disaster at kontrolado niya. At ang laki ng possibility na doon sa next election, presidential election, manalo siya. Wala nang VP Sara Duterte. Di ba? So ano yun? Matik yun. Another 6 years. Sa kamay ni Romualdez. After that, kung bitawan niya pa. Kung bitawan niya pa, ha? Yan ang isipin niyo mabuti. Kung bibitawan niya pa yun. Bakit? Anong posible? Sinubukan nga nila yung PI eh. Don't ever forget that. Sinubukan nila yung PI. Sinubukan nilang talagang gamitin, 'di ba? Yung alleged na mga tulong sa mamamayan para papirmahin ng PI itong mga Pilipino. Ginawa nga nila yun eh. Para to change the constitution na kunwari economic lang ang gusto nilang baguhin, but the reality is para humaba ang mga termino nila. Sa tingin ninyo, kung nasa kapangyarihan na si Romualdez, ngayon niya speaker pa lang, grabe na eh. Pag nasa presidente na siya, hawak niya na speaker, hawak niya na Senate President, siya na. Naku po, maniwala kayo sa akin, yari talaga tayo mga Pilipino. Anything could happen. Diba? Sa susunod na 6 na taon na yun, sigurado akong pwedeng magbago ang konstitusyon at ma-extend, pwedeng ma-re-elect. Kung hindi niya pagbibigyan yung anak ni Marcos. Ako nga, medyo yung binabasa kong sinabi ni Mr. Tiglao, parang napaisip ako, payagan kaya ni Romualdez yung pinsan niya ang sumunod? Baka hindi pa siya pumayag eh. Baka dire-diretso niya muna yun eh. Di ba? Sa karakas ni Romualdez, malamang sa malamang. Hindi niya na yan. Hindi niya na ibibigay yan sa iba. Pero sandali, banat bay. Kanina, sabi mo, yung kaso ng NBI ay maaaring gamitin sa impeachment. Oo. Ulitin natin yung sinasabi ni
Chis Escudero at saka ni Tolentino ay hindi yung paggamit dun sa ebidensya. Bakit kanyo? Naalala ninyo nung isang araw sa ating video diniscuss natin na pag ikaw ay i-impeach, okay? Hindi mo kailangan ng beyond reasonable doubt. Okay? 3 po kasi yan. Paliwanag ko lang isa-isa ha. Number 1, yung ito. Pakita na lang natin. Ito. Yan. Ayan. Standard ng ebidensya. Beyond reasonable doubt. Yan po ay ginagamit sa criminal cases. Ano po yun? Napakataas. Yan yung tinatawag na sa Tagalog na walang kaduda-duda. Wala talaga. Kahit kapiraso, walang kaduda-dudang guilty itong taon to. Pangalawa, ito lang yung pwede sa impeachment at saka yung pangatlo, yung second and third. Overwhelming preponderance. Ang hirap kasi niyang basahin, nakakainis yan eh. Ano ibig sabihin niyang overwhelming preponderance? Ito para mas tama. Baka kasi mali ang ating pakinggan natin. Nasasabihin ni preponderance. Preponderance. Overwhelming preponderance. Tumitirik-tirik pa yung mata eh. Overwhelming preponderance. Of evidence. Ano ibig sabihin yan? Mas matimbang. Okay, ibig sabihin, may timbang pareho ang sinasabi, pero mas matimbang at mas maraming ebidensya kaysa sa kabilang panig. Halimbawa, pwede ko ba ipakita ito? Chotomate ko dasay, ha? Baka mami may pakita ko dito. Etong LED lights. Hindi, masyadong ito na lang ito. Modem na maliit. Okay? Ito yung sa kabila. Ito naman yung sa kabila. Ano to? Power bank. Mas mabigat to. Di ba? Anchor pa yan, di ba? Magnet pa yan, Mas mabigat to. Ano nga ang tanong ngayon dito? Sino mas matimbang sa kanila? Eto. Yeah. Yun ang ibig sabihin ng overwhelming preponderance of evidence. Ginagamit sa civil case and impeachment. Mas matimbang. So, ibig sabihin, yung mga akusasyon kay BP Sara Duterte, mas matimbang kesa doon sa defense. Kasi sa beyond reasonable doubt, walang kadudang-duda na ito ay walang timbang. Napatunayan ng todong-todo, ito. Ito sa kabila, merong kapiraso, pero mas matimbang nga lang. Pangatlo, substantial evidence. Ano ibig sabihin nun? Sapat na ebidensya para magpatunay ng kaso. Sapat na ebidensya. Administrative case, impeachment. Ano ang pinagkaiba po ng halimbawa po? Ipapakita ko po sa inyo ito. Napakaganda. In layman's term. Importante yun yung maunawaan ito para maintindihan ninyo kung bakit kinaso ng NBI yung criminal case. It is not to prove that BP Sara Duterte is guilty. Anong gusto lang mangyari? Magkaroon lang ng substantial evidence at ng yung pangalawa, yung overwhelming preponderance of evidence. Hindi ibig sabihin kukunin yung napatunayan doon Hindi. Tandaan ninyo, ang kailangan lamang patunayan ng isang impeachment case o yung impeachment court, which is the senators, which is very political, ay yung magkaroon lang ng konting mas mabigat na timbang. Na ay, oo nga, meron nga siyang ginawang hindi maganda. Yun lang. Hindi mo kailangan ng walang kaduda-dudang guilt, di ba? Yun lang. Eto nga Ito ang halimbawa niyan Yan. Napaka-importante natin to. Ito po yung ayan. Para lang mas maintindihan natin. Sa lengguwaheng simple, ika nga. Dito, sa isang sitwasyon, para mas madaling maintindihan na masa, gumamit tayo ng simpleng halimbawa ng barangay election o relasyon sa pamilya. Naku po, wala naman sigurong kabit dyan. Wala. Halimbawa, isipin mo na may chismis na isang kapitan ng barangay ay nagnakaw ng pondo para sa bagong street lights.
Sabihin, yung isang barangay captain, inakusahan na nagnakaw ng pondo para sa bagong streetlights. May isang residente na nakakitang may dala siyang sobre ng pera mula sa barangay office. May resibo na pagbili ng streetlights pero kulang ang bilang ng mga ilaw na nakakabit sa kalsada. Walang CCTV o direktang ebidensya na nagnakaw siya pero sapat na yung residente na nakita siyang may dalang sobre. Hindi alam kung magkano yung laman ng sobre, hindi alam kung ano yung laman ng sobre, pero sapat na yung testimony na yon at sapat na rin na kulang yung ilaw na nakalagay. Hindi ngayon kailangan patunayan na pundido yung ibang ilaw. Hindi, joke lang yun. Hindi kailangan patunayan na yung bilang ng ilaw ay baka hindi lang gumagana iba. Ibig sabihin, yan yung tinatawag na substantial evidence. Ibig sabihin, oo nga, may nakakita sa kanya. At saka kulang kasi yung ilaw eh. So malamang sa malamang, magnanakaw siya. Yun ang ibig sabihin ng substantial evidence. Yan ang ginagamit sa impeachment. Pangalawa, overwhelming preponderance of evidence. Mas matimbang ito kaysa dun sa substantial evidence. Ano naman po ito? Same na halimbawa. Isipin mo na may chismis na isang kapitbahay, isang kapitan ng barangay na nagnakaw ng pondo para sa bagong streetlights. May isang residente na nakitang siyang may daladalang sobre na pera mula sa barangay office. Alam mo naman, mga chismoso yung mga kapitbahay mo. Alam mo yung kapitbahay natin. May daladala. May resibo yan. Ako po, sigurado ako pera yan. May ganon. Pero hindi nakita yung pera. Pangalawa, may resibo na pagbili ng streetlights pero kulang ang bilang ng mga ilaw na nakakabit sa kalsada. Kulang yung ilaw pero may resibo ng streetlights na pinambili. Pangatlo, walang CCTV o direktang ebidensya na nagnakaw siya pero sapat na ang testimony at resibo para pagdudahan siya. So, ibig sabihin po, mali. Sorry. Sorry ito pala yung overwhelming preponderance of evidence. Mali yung basa ko. Ulitin natin. Number 1, may 5 saksi na nagpatunay na nakita nilang iniligay niya ang pera sa bag niya. Uy, nakakita yung chismosa. May pera siyang nilagay. Ang tanong, napatunayan ba yung pera na yon ay nabilang ba? Hindi na kailangan patunayan yun. Ang tanong, yung pera ba na yun, yun talaga yung perang galing sa barangay? Hindi na rin kailangan patunayan yun. May CCTV footage na ipinakitang siyang lumabas ng opisina na may dalang malaking sobre ng pera. Hindi na rin kailangan bilangin yung pera. Basta nakita lang siya ng CCTV na may daladala siyang sobre na may malaking sobre na may dalang pera. Pangatlo, may dokumento nagpapakita doble ang presyo ng biniling streetlights kumpara sa normal na presyo sa hardware. Ibig sabihin, doble yung presyo. Hindi na rin kailangan patunayan na kung saan baka mas mahal lang. Baka binili sa isang congressman. Hindi natin alam. May witness pang nagsasabi na nakita niyang bumili ng bagong sasakyan pagkatapos ng transaksyon. Parang nakita ko yan yung isang congressman, no? Di ba? Yun ang dapat i-impeach. Kaya lang, hindi ata impeachable yun. Kasi may isang congressman na pumirma. Dati, tama raw lang daw ang sasakyan. Ngayon, naka-Porsche na. Parang ganito yun. Hindi mo kailangan patunayan na yung perang pinambili ng sasakyan ay galing doon sa barangay. The mere fact lang na kabili ka ng bagong sasakyan, yan ay tinatawag ng overwhelming preponderance of evidence. So, anong ibig sabihin mga kababayan? Simpleng-simple lang ho ito. Napakasimple. Si VP Sara Duterte, hindi kailangan patunayan na papatayin niya si Marcos. Hindi kailangan patunayan at ilabas yung kinausap niya. Hindi. Hindi na kailangan patunayan yun. Hindi na kailangan patunayan na
may hinire siya o di kaya siya mismo ay nagbigay ng pera doon sa tao. Hindi kailangan patunayan yun. The mere fact that there is a video, kasi yung ano yun yun yung parang press con yun na sa social media yun ay maaari ng basihan for impeachment. So, ididiin siya nung kaso ng ginawa ng NBI. Although, it is also doon sa impeachment complaint na andun din po yun. Kaya lang, mas madidiin siya dito kasi this time, pwedeng sabihin ng husgado na, kasi magkakaroon na yan ng cross-examination, di ba? O, ilabas yung kung sino yung kausap. Pwede na mangyari ngayon yun. Pag nailabas yun, mas matibay ngayon dito sa kabila, sa impeachment. Sa Senado, sa impeachment court. O, pwede nilang gamitin yun. Tandaan ninyo hindi kailangan patunayan nito na totoo yung sinasabi nung nila BP Sara Duterte. Kailangan lang magkaroon ng mas matimbang lang ng kapiraso doon sa sinasabi ni BP Sara Duterte, and she will be impeached. Tapos, bilangan na yan ng pera. Ay, pera tuloy. Sorry. Bilangan na. Kasi tandaan ninyo, magkaroon lang ng duda baga. Kaya nga madadagdag yung mga isinampa sa kanya sa NBI, marami marireveal dun madadagdag ngayon, at pwedeng, tandaan ninyo, it's a public court. Kasi ano ito it's a public opinion. Public court po ito mangyayari sa Senado sa impeachment ni BP Sara Duterte. So magduda lang ng kapiraso tayo. Yun ang iniisip nila Bigyan lang natin ng duda ang taong bayan para ma-justify natin ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ibig sabihin yung pagtanggal talaga sa kanya. Paghatol. Sorry for the word impeachment. Ayaw ni Trixie yun, Attorney Trixie, kasi parang hindi daw tamang term yun. Pero yung pagtanggal, paghusga na dapat na siyang mawala bilang Vice President, para ma-justify nila yon, kailangan public court magbago isip. Magkaroon lamang ng konting pagdududa. Tapos, gamitin na nila yung makapangyarihang ayuda. Yun yung alleged 150 million kada congressman. Na sinabi natin, di ba? Paano pa napatunayan? Kasi may mga humabol. Tapos na yung laban, humabol. Paano ito? Attendance? Obvious na. Di ba? That alleged 150 million might really exist, di ba? So, anong lang dun? Mangyayari, kung nangyari ngayon, kayang mangyari sa Senado. Mas mataas nga lang. Alam mo naman mga senador. Gago! Mas mahirap ang kampanya nila kaya mas mataas. Mas mataas lang. So ano ibig sabihin mga kababayan? Kasi tandaan niyo, sa kampanya, sabi nga, pag sa senador kakampanya ka, mababa ang 500 million. Diba? So definitely, it will be possible. Definitely. Nangyari. Di ba? So, anong ibig sabihin? Kailangan lang magduda ang public opinion. Magkaroon lang ng duda, tumimbang, ika nga di ba yan yung sinasabi ko, pinapaliwanag natin? Tumimbang lang ng kapiraso. Oo nga. Magkaroon lang tayo ng duda. Yun yung goal Magduda lang ang publiko, maja-justify na nila yung kanilang desisyon na tanggalin si BP Sara Duterte. That's the grand plan. At pag natanggal na yun, dire-diretso na si Romualdez. Patay tayo dyan. Pero sa bagay, maraming yayaman na namang Pilipino sa ayuda. Diba?
Nakikita niya na yung picture kung bakit nagdemanda ang NBI na posibleng, hindi ko naman sinasabing yun ang intensyon ng NBI director ha. That's not my point here. Kaya lang, syempre, sumusunod lang siya sa kataas-taasang Panginoon nila eh. So, susunod lang yan. Basta sa kabingan niya, basta kami, wala na sa amin yan. Sabi niya nga, di ba? Kaya nga tingnan mo yung kanyang statement. Wala na sa amin yan. Nasa bola na yan ng DOJ. Parang labas na kami dyan. Basta ako, sumunod sa utos. Labas na kami ngayon. Kayo nang bahala dyan. No? Ngayon, DOJ na bahala. Sino ba nasa DOJ? Tapos, saka-sakali magkaroon ng probable cause. Di ba? Pwedeng gamitin yun. Tingnan nyo na. Nagkaroon ng probable cause at kinasuhan na sa korte. Siyempre, yung mga Pilipino, totoo ba yan? Kinasuhan na? Guilty na siya? Alam mo naman, may Pilipino, minsan tatanga-tanga eh. Guilty na siya kasi nakasuhan na siya sa korte. Hindi, totoo naman eh. Diba? Yung kay Pastor Kibuloy eh. Ang daming kaso. Talagang pinasama yung pangalan niya, kinasuhan siya. Ngayon, tanungin ko kayo. Tanungin niyo yung mga Pilipino, ano sinasabi? Pagka Pastor Kibuloy, iba dyan sasabihin, di ba yan yung ganito? Ganito yan eh. Di ba siya yung nang ganyan ng kaso? Siya yung nang-abuso? Hindi man lang nila tinatanong na, sandali, nasa korte na yan ha. Di ba dapat pinag-uusapan yan dyan sa korte? Ano nangyari doon sa korte? Hindi nga pwede pag-usapan. Di ba? So, ano ibig sabihin? For optics sake, ano lang yun, yung for optics sake lang yung kaso na yun. Kasi ako, kung pwede lang ako magkwento, di kikwento ko na sana, kaya lang, di pwede. Pero ang labo nung kaso na yun. Sobrang labo nung kaso na yun. Saka, ayoko na magsalita. Ayoko na. Natetempt ako magsalita eh. Baka patawag ako nung bakit mo nalaman yan? Hindi, nagigets mo? Pero ngayon, mukhang guilty na kagad si Pastor Kibuloy sa ibang tao. It will also happen to VP Sara Duterte. Once maipasa na sa korte. Kasi headline na yan. VP Sara Duterte, nakasuhan dahil sa pagnanakaw. Mga Pilipino, magnanakaw pala si VP Sara. VP Sara Duterte, kinasuhan dahil sa grave threat at saka pagre-rebelde. Inciting to sedition. Kasi sa kanila yung mga terminology hindi na importante. Tandaan ninyo, the target of this impeachment is to convince yung masang Pilipino, which is 80% of us, na whether you like it or not, most of us do not really understand what is happening sa impeachment ni VP Sara Duterte. It's not that they're stupid, pero hindi lang po nila interesado, ang dami nilang ginagawa sa buhay, ang dami ho nilang abalahin para intindihin pa yan. So kung ano lang yung naririnig ng paulit-ulit sa media, lalo na sa telebisyon, yun na lang, ganyan ba pala si VP Sara Duterte? Ganyan pala. Tapos, okay na, nagdududa na tao. Ito na, sa mga judge. Ito na. Impeach yun na yan. Nagduda na tao eh. Yun lang naman na importante dyan eh. Hindi naman importante dyan yung beyond reasonable doubt eh. Nagigets nyo na yung grand plan? Kaya mga kababayan, magbantay po tayo. Magbantay po tayo dahil hindi ho, tayo na ho. Tayong mamamayang Pilipino na ho ang dito, nakasalalay na ho sa atin. Again, I always say this over and over and over in my vlog. We do not encourage any kind of rebellion. Ako, paulit-ulit ko sinasabi, I believe in Romans 13 verse 1. So, ibig sabihin, basahin nyo na lang po kung hindi nyo po alam yan. Ang importante para sa akin is we voice out kung ano yung ating opinion. Pangalawa, let's educate people what's really happening para mas maunawaan ng bawat Pilipino kung papaano tayo tinatarantado ng ating gobyerno. Kung papaano ang kanilang plano para mamuno at maging diktador
ng mahabang panahon. Ganun po ang kanilang plano.